So hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, lumabas na po ang tunay na kulay ni Isko Moreno. Kaya nga sabi ko sa inyo, wala talaga akong tiwala dito kay Isko. Kasi imagine nyo na lang, mga minamahala, may mga nakakasama siya noong mga politiko, katandem niya, tapos ang ending inaaway niya. Tapos magbababalimbing na naman ulit at magiging kakampi niya na naman. Katulad nito. Papakita ko sa inyo Yan Oh. Kilala niyan si Banat Bay. Vlogger yan ni Isko Moreno, di ba? Oo, si Boy Benta. Vlogger yan ni Isko Moreno. So ngayon, PDP at Isko, nagsanib puwersa. Sa post ng vlogger na si Banat Bay, kita ang pag-uusap ni PDP Vice Chairman AI Cusi at Manila Mayoralty Candidate Isko Moreno. Kita nyo yan? Mga minamahal, nagpo-promote na naman po itong si Isko Moreno ng mga trapo na politiko. Well, ano pa nga bang bago dyan? Isa din naman siyang trapo. Diba? Mahilig sa benta yan si Isko Moreno Diba? Binenta yung Harrison Plaza. Ang dami niyang binenta. Tapos ang hilig mangako. Diba? Katulad na lamang ng vertical housing. Nangako itong si Isko Moreno. Ano yung nangyari? Walang natupad. Binenta yung Divisoria. Ang dami niya pang binenta. Tapos ang tanong, saan napunta? Diba? Saan napunta? Habang sila una naman, ang ginagawa, build. Itong si Isko Moreno, sale. Bakit naman po ganon? Mayor Cois, former Mayor Cois. Ang ginagawa mo, niloloko mo yung mga Pilipino, tapos ngayon nag-i-endorso ka ng mga trapo na politician. Anong mapapala namin kay Kibuloy? Ano yung mapapala namin kay Ipe? Ano yung mapapala namin kay Kay Bato, kay Bongo, kay Jimmy Bondo, Vic Rodriguez? Ano yung mapapala namin sa mga taong yun na walang ibang ginawa kundi atakihin itong Marcos administration instead na ilahad yung kanilang mga plataforma? Kaya nga sabi ko, wala talagang tiwala tayo dito kay Cois. Si Cois, nung tumakbong presidente yan, kinalaban din si Digong. Sinabihan niya na kurap at kung ano-ano pa. Oo, ang daming sinabi ni Cois dito kay former President Duterte. Ngayon naman, na kinakailangan ni Cois ng boto ay nakikipagkaibigan. Naggagamitan yung dalawang partido. Yung partido ni Cois at yung partido ng PDP. Ano ginagawa mga minamahal? Yan, tama. Nagsasanib puwersa sila kasi para silang may kailangan sa bawat isa. Para silang nangangailangan ng boto. Yun. Okay lang sana is kung ang ini-endorso mo sa amin yung mga taong gumagawa talaga ng build. Diba? Hindi yung puro lang salita na build. Kagaya ni Digong, diba? Puro lang salita build. Ano yung nangyari dyan sa Isabela? Diba? Yung tulay na putol. Kasi tipid. Oo, para laki yung kickback. Nakakalungkot lang isipin. Dapat sana, yung mga pinapakita mong mga politiko, hindi katulad ni Sara Duterte. Yung mga ganyan na pagmumukha, hindi katulad ni Sara, na naharap sa confidential funds, naharap sa impeachment trial. Wag yun, Cois. Ang gusto namin makita, yung mga taong merong pagmamahal sa ating bayan, yung go sa improvement. Katulad na lamang nito. Kita niyan, mga minamahal? Yan si House Speaker Martin Romualdez. Hindi ako maka-House Speaker Pero syempre, pag tama, purihin. Diba? Pag mali, boljakin. Tingnan nyo, groundbreaking. Ni House Speaker Martin Romualdez, Yan. Ganyan dapat yung tinutularan. Ito po. Yan. Yung mga groundbreaking na ganyan. Ito pa. Diba? Yan dapat. Diba? Basahin natin. Speaker Ferdinand Martin Romualdez lower the capsule during the groundbreaking rites for the 388 million submarine cable interconnection project at the Ayala State.
San Fernando, Sicogon Island, in Carles Town of Iloilo, Friday morning. With him are the from left, Iloilo Board Member Binky Tupas, Iloilo 5th District. Yan yung mga kasamahan niya, mga minamahala, si Raul Buboy Tupas, Fernando Zobel de Ayala, Iloilo Electric Cooperative, the 3rd General Manager and Attorney James Balsamo, Carles Mayor Bitita. The project would connect the island of Manlot, Kalagnaan, and Sicugon to the main grid to provide 24/7 supply of power to 9 barangays in this island, which would benefit an estimated 13,000 household. So ganito dapat yung may build. Connection to mga minamahala, yung tinutukoy dito sa ano na to. Diba? Para magkaroon ng power supply. Build pa din yun. Kasi for improvement pa din yung purpose nun. Not unlike dito kay former President Duterte, may build nga, pero 3 years lang yung yung pinakamatagal na na expand ng kanyang build. Now, going back dito nga po sa ating topic, mga minamahal, yung pinopromote dapat ni Isko Moreno is yung mga taong tapat sa ating bayan, kagaya ni House Speaker. Diba? Binabash man si House Speaker ng iilan, pero tingnan ninyo, workaholic, kagaya din ng ating presidente. Diba? Ang ginagawa ni House Speaker Martin Romualdez, hindi ito matutumbasan ng ibang mga politiko. Masyado lang talaga nilang niyuyurak ang imahe ni House Speaker Martin Romualdez. Actually, nakakaawa na nga tong si House Speaker Kahit wala namang kasalanan. Diba? Pinipilit na may kasalanan. Ang bait-bait nitong taong to. Mga minamahal, sa totoo lang. Oo, kasi gusto niya na may narinig pa nga ako na kung po pwede yung yung Northern Samar. Tama ba? Northern Samar, tas yung Allen, tapos Matnog, iko-connecta. If I am not mistaken, idea po yun ni House Speaker Martin Romualdez. So, shout out po sa mga taga Northern Samar dyan. Maupay nga gabi sa iyo nga tanan. Ako po si Mima Alicia nyo. Mga taga di-income. Pag Northern Samar, mga minamahal, taga dyan si Mima. Dyan tayo, partida ng Katarman. Sino mga taga Northern Samar dyan? Alam ko yan. Bobon, Lawang, Las Navas, Katubig, San Roque, Mondragon, yan. Alam ni Mima yan, taga Northern Samar tayo. Dito naman sa bandang Allen, hindi pa naman ako nakakapunta dyan. Basta Northern Samar, partida lang po mga minamahal dito sa bandang Katarman. Alam natin yan, taga Dalakit tayo Diba? Taga Dalakit si Mima. So by the way, mga minamahal, kay House Speaker Martin Romualdez, narinig ko din na idea niya, natutulayan. Yung, hindi pa to sure yung Matnog to Allen. Kasi alam nyo, pag nagbabiyahe ng papuntang Manila, mag-aantay ka pa minsan, 3 or 5 oras sa barko. Antay pa lang yun hindi pa yun biyahe kasi pinupuno nga. Diba? So, mas maganda na magkaroon ng tulay. Yung parang San Juanico Bridge ba? Tingnan lang natin mga minamahal sa mga darating na na panahon. By the way, yun po, 'di ba dapat yung pinopromote ni Isko Moreno, yung mga taong mapagkakatiwalaan, yung mga taong utak ay build. 'Di ba? Pero yung wala kaugali din yan nila Sara itong si Isko Moreno mahilig din sa benta-benta 'di ba? Mahilig din sa pera-pera Wala tayong magagawa diyan. Alright? So yun po. Anyway, it's me again, Alicia nyo, mga minamahal. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat. Ingat mga kababayan.